Sumayo ang Panginoon. Happy Fiesta po. Parang hindi happy, ano? Happy Fiesta po. So, bagamat hindi mo tayo nagkahanda sa araw na ito, ano? Ito ay inikilala natin na tawagin nga po natin ay demosyon namin, ano? Sa mahal na Birheng Maria sa pangalang Nuestra Señora de Amor, no? So, si Maria, maraming pangalan, no? Ating parokya ay sa pangalan din ng mahal na Birheng Maria, Nuestra Señora de la Natividad. Yung kalapit nating parokya ay meron din silang demosyon, Nuestra Señora de Durumba, bahagi ho ni Dolores de Durumba. Bagamat ang kanilang parokya ay isang santo, tayo rin, bagamat ang demosyon natin ay sa mahal na Birhen ng Bilao, mahal na Birheng Maria rin yun. Kailang iba-iba lang ang pangalan. So, mahal na Birhen ng Lourdes, mahal na Birhen ng Fatima. Yan ay mga titulo na ibinigay natin sa mahal na Birhen Maria. So, bahagi yun na kung saan huwag natin kalimutan na pagkakataon na nawa po ay maunawaan natin, no? Bagamat yun ay lahat na yun ay kay Maria, bagay makita ko natin na may mga mensahe na nais na ipagkaloob sa atin ng buong may kapal, no? So, pero naman kung maging maniwala sa atin natin, ang parokya natin ay sa pangalan ng mahal na Birheng Maria na patawagin natin ay Natividad. So, bagamat kami sa may ilang mga sektor na gustong gawin ni Alin, ang patron ay ang Bilao. Maria rin mo yan, pero ang Bilao, ano, hindi po yan ang ating pinakapangalan. Ano? Yan ay demosyon natin. Ano? Yung patron na inibigay para sa ating pangalan ay alin? Yung Nuestra Señora de la Natividad. Kaya bahagi yun na kung saan yung makita natin na alin, mga sa ating mga iba't ibang mga pangalan, katulad ng bawa ng Antipodo, ang mga nagbirin ng Antipodo, pero ano yung pinapahayag? Maayos na paglalakbay, no? Pagkakataon na kung saan yung makita natin, no? Yun ang naging bahagi ng ating pagkilos na kung saan doon natin nakilala si Maria na naging bahagi ng kaganapan ng alin na biyaya, Bilao, no? Kaya nga salita ay no? Kagalakan, bakit? Kasi ito yung Emmanuel, no? Ang Diyos na sumama sa atin, no? Yung bahagi no? Yung sabi nga yung Santo Niño, no? Yung image na yung Santo Niño Bilao, no? Bakit yung bilog? Kasi yan yung alin, simbolo ng alin, sinapupunan ni Maria, no? So, bahagi yun ang makita natin. Kaya inilagay doon sa sinapupunan ni Maria, dala-dala ni Maria, ang Diyos na naging kako, no? Bahagi rin na kung saan yung makita natin, katulad ninyo ng hamon, ng unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, no? Anong sabi ko ni Propeta Jeremias? Sabi niya ay hayaan nyo na basahin ko mismo, no?
Anong sinasabi ng Panginoon? Darating na ang panahon na ang mga tao hindi na manunumpa ng ganito. Nariyan buhay ang Panginoon. Nagpadaya sa Israel mula sa Egypto. Sa halip, nagpalaya. Sasabihin nila, saksi mo ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain, sa hilaga at sa lahat ng lupain. Pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ano yung nais na makita? Yung presensya ng Diyos. Hindi lamang ang Diyos ng nakalipas, ngunit ang Diyos na kasalukuyan ngayon, kasama ko. Kaya nga maliwanag yung salitang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin, nasa presensya ng Diyos. Kasama natin ang Diyos. Napakahalaga po nang makita natin pagkilos, na sana po, sabi nga natin, hindi lang yung pagkilala ng Diyos sa mga nakalipas na araw, sabi nga natin yung ating pag-inilay na alin, na nawa may pahayag natin ang patotoo, hindi lamang nung nakalipas, hindi lamang masabi natin na naging bahagi ng kasaysayan, at tulad din ng kahapon, sabi nga natin sa mga lipi ni Jesus na alin, ang Diyos na naging bahagi ng kasaysayan noong nakalipas, hindi lamang yun, ngunit makita natin ang bahagi ng kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos ora mismo ngayon, na maipahayag natin na iniligtas tayo ng Diyos. At katulad din po ng pagpaparangal natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagdadala-dala ng ating mahal na Birhen Maria. At sana po, maging bahagi ng ating pagkilos natin. Yun yung karangalan. Yung karangalan ng mahal na Birhen Maria. Pagkakataon na kung saan ay makita natin, well, of course, kilala yung mahal na Birhen ng Dilaw para lalong-lalo doon sa mga humihingi na panalangin para magkaroon sila ng anak. So yung presensya na kung saan ay makita natin, yun yung pinaka hibla natin na kung saan ay makita natin na ito yung idinudulog natin sa harapan ng mga may kapal na nawa ay tayo ay bigyan ng kanyang pagpapala. Dito mas kilala yung mahal na Birhen ng Dilaw. Pero sana makita natin kasi yun ay bahagi ng yung pagkanain ito ng Diyos sa gitna natin. Ang Diyos na naging laman, ang salita na naging tao. The God who made Himself present. At nawa makita natin na alin in our presence. Nakapabuhay namin. Magkakataon na kung saan po ay nawa maranasan natin. At nawa, yung ating panalangin, sabi nga natin sa pamagitan na devotion natin sa mahal na Birhen ng Dilaw, ay ano yung haon, katulad ni Maria na alin, na pinupustos ng biyaya ng Diyos, bakit dala-dala niya si Jesus? Sana makita ko natin yung karangalan na ipinagkakaloob sa atin ng buong kapal. Ang Diyos na naririto, ang Diyos na sumasa atin, ang Diyos na naging bahagi ng ating kasaysayan, na alin, nagnanais na alin, na hindi lamang sa loob ng siyam na buwan. Hindi lang dinala ni Maria si Jesus sa loob ng siyam na buwan.
Yun ay dinala ni Maria sa yung siyam na buwan na yun. Doon lamang naging tao sa Jesus. Pero dinala ni Maria sa Jesus sa buong buhay niya. Bakit? Kasi hindi niya lang ipinagdala sa Jesus. Ang kanyang buhay ay isang buhay ng gandang natin. Dala-dala na sa Jesus. Sa kanyang kaluluwa at sa kanyang pagkilos. Kaya sana po, makita natin yung dakilang biyaya na ito. Kasama ko ba sa Jesus? Isinasama ko ba sa Jesus? Baka masabi na natin na kapag nasa simbahan lamang ako, kasama ko sa Jesus. Well, of course, higit natin makita ang higit ng karangalan. At sana makita ko natin yung dakilang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko. Kasi bakit? Yung isang biyaya na makita ko natin na hindi niya lang ipinagkaloob kay Maria. Yung ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Saan? Kapag tayo tatanggap ng komunyon, bahagi yun na kung saan sinasabi ng mga kapatid na tanggapin ninyo sa Jesus bilang Panginoon ang magpapagligtas. Kapag may pinagsabihan ng gano'n, dapat ibalik ninyo. Aba, tinatanggap namin, every Sunday. Yung ibang mga kapatid natin na nagsisimba every day, hindi lang every Sunday, every day. So kaya po, maliwanag yun, kung walang hadlang, bahagi yun na huwag natin kalimutan. Natanggapin natin sa Jesus. Magkumunyon tayo. Ano lang yung hadlang? Dalawa lang naman. Paalala natin ano yun. Kasalanan mortal. Ano yung kasalanan mortal? Yung labag sa 10 utos ng Diyos. Mabibigan ka kasalanan. Pangalawa, ano yun? Yung isang oras na hindi pagkain. Maliban lamang ng tubig. Pwede kayong kumain, pwede kayong uminom ng tubig. Bahagi mo yun. Kapag yan ay may lasa na, nilagyan nyo niya na tinimplahan nyo niya ng kape, hindi na tubig yan. Pero yung 1 hour fasting, isang oras na pag-aayuno bago tanggapin natin sa Jesus. Kapag wala yung dalawang lang na yan, magkumunyon kayo. Bakit? Hindi sa mga sinabi ko. Bakit? Yan ang Emmanuel. Yan ang Jesus na nasa gitna natin. Yan ang ang Diyos na sumasa akin. Bahagi yan sentro ng ating pananampalataya. Na naawain makalihing tayo na Jesus. At kausapin natin ang pagkatanggap natin sa banal na komunyon. Marami kayong problema, magsumbong kayo. Magsumbong kayo kay Jesus. Bahagi yung doon na kung saan yung makita natin. Kasi hindi po yan lamang Diyos na kung saan yung nasa isip. Yan ang alin, katulad ni Maria natin, ang Diyos na nasa tiyan, katawan at espiritu. So naman, hayaan natin na alin, na pagyawugin tayo ng Diyos na ito na nagiging bahagi ng ating pagkilos sa daigdig na ating ginagalawan. Makita natin yung tunay na presensya ng Diyos. Kung saan nga, sabi nga, kung nakita lang natin yung kahalagaan na ito, sigurado, marami yung magsisimba, hindi lang panahon ng simbang gabi o misa ni Galio. Dudumugin ang Diyos na sumasa atin. Na dinala ni Maria at nawa, nais niya na rin tayo ay madala rin natin pagkakataon.
natin dinala si Jesus sa ating sinapupunang bahagi o katulad ng pagdadala ni Maria. Pero it's still the same. Parehong Kristo, parehong Diyos na dinadala natin. Kaya nga po kung makita namin na yung ating pamipinto sa mahal na Birhen Maria ng Dinaong o ng Natividad, kung tawagin natin ni Alin, sana po ay Alin, ay maging bahagi ng ating pagkilala natin. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. At maging aware tayo, maging maliwanag ko sa atin na ito yung dakilang biyaya na ipinagkaloob. Hindi lamang kay Maria, ngunit para sa bawat isang Kristiyano. At nawa, yung halimbawa na ipinakita ng Ponte Kapal kay Maria, ay nawa ay maging lakas din natin sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Kaya, sana po sa pagdiriwang natin na kabisahan na ito ng mahal na Birhen ng Dinaong ay magpatatag ng ating paniniwala natin na nawa ay makita natin dala-dala ko si Kristo. Dala-dala ko si Kristo. Or pwede naman natin sabihin natin, dala-dala ako ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pero ang malagay rin, either ay makita natin na yung presensya, ang kahulugan ng salitang Emmanuel. Kaya tayo po ay patuloy na magpasalamat sa biyaya na ipinagkakaloob ng Panginoon. Ba't umano na ito? Kasi dito tayo huhugot ng lakas. Yun naman yung paghuhugutan namin ng lakas. Kasi kalimitan anong niyasabi ng iba kapag nagkasala, tao lang ako. Hindi ka lang tao. Ikaw rin anak ka ng Diyos. Kaya bahagi na kung saan makita natin. Bakit ka anak ng kapat ka natin? Katulad ni Maria sumasa iyo si Jesus. Sumasa akin si Jesus. Kaya nga, nagawa ng mga bagay na ito ni Maria, hindi sa pagkasya si Maria. Ngunit nawa maging bahagi ng ating pagkilala na kaya nagagawa ang lahat ng ito at pagpapalaan natin kay Maria ay magpaalala sa atin at magpatibay ng Kasi kasama niya si Jesus. So kaya itanong natin sa ating sarili, kasama ko ba si Jesus? Pinapalatag ba ako ni Jesus? Binibigyan ko ba ng labang ang aking pagkilos tungkol sa buhay na ipinapahayag ng Ponte Kapal? Upang sa gano'n ay makatulong ako sa kanyang panawagan bilang maging kabahagi ng kanyang